Sumainyo ang Panginoon. So, bahagi ko na kung saan ay ipinagdiriwang natin ang kalinis-linisang pagpili kay Maria. So, sinong pinaglihi walang bahid ng kasalanan? Sinong pinaglihi na walang bahid ng kasalanan? Si Maria. Sino naglihi? Si Santa Ana. So, kayo ba? Pinaglihi ba kayo ng walang kasalanan? Mayroon. Kahit lahat ay mayroon. Bakit tayo pinaglihi ng may kasalanan? Gawa ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. So babalik tayo sa Genesis chapter 3. Bahagi mo yun, very fundamental. Hindi lang mo yung pampapa ng istorya ni Eva at ni Adan. Yun ay malaking bahagi ginagampanan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya ang tawag natin ay original sin. So, tayong lahat ay pinaglihi dahil tayo ay mula kay Eva at kay Adan at nabahaginan tayo ng pagkakasala ni Eva at ni Adan dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya ang tawag natin sa wikang Ingles ay original sin. Sa atin, ang tawag natin ay kasalanang mana. Yung pong iba natin mga kapatid ng mga Kristiyano na hindi Katoliko, wala silang konsepto ng original sin. Sa ating maliwanag ngayon sapagkat yun nga yung dahilan kung bakit iniligtas tayo na Jesus. Gawa ng pagkakasala ng ating unang mga magulang. Ngayon, si Maria exempted. Bakit na-exempt si Maria? Tayong lahat, pinaglihi ng walang bahid, at tayong lahat ay pinaglihi ng may bahid ng kasalanan. Si Maria ay isa sa exemption. Kung siya lamang ang tanging exemption na pinaglihi walang bahid ng kasalanan. Si San Juan Bautista, pinaglihi rin yung walang bahid ng kasalanan. Siya lamang ay ipinanganak na walang bahid ng kasalanan. Pero lahat ay ipinaglihi walang bahid ang pinaglihi na may bahid ng kasalanan. Ngayon, makita natin na si Maria ay in-exempt. Bakit? Sapagkat siya ang magdadala kay Jesus. Hindi siya exempted sapagkat siya ay extraordinary. Siya exempted. Bakit? Siya magdadala kay Jesus. Kinakailangan si Jesus. Hindi pwede na magdadala sa kanya ay marumi. Bakit? Siya ay banal. Kaya kinakailangan yung biyaya na kung tutusin, ipagkakaloob ng kanyang pagliligtas, medyo mauna. Nauna si Maria na tanggapin ang biyaya ng pagliligtas na Jesus na kanyang ipagdadala. Kasi maliwanag mo na kung saan ay makita natin ni Maria yung kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos na kung tutusin po ay malinis
Siya yung maglilinis sa atin. Siya yung malinis. Hindi pwedeng ipagdala siya ng isang marumi. Or else, sabi nga natin, mapapahiran din siya ng karumihan. Kasi, bakit? Dahil doon manggagaling ang bahagi ng pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan linisin si Maria bago pa dumating ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi na kung saan ay higit na may handa ng Diyos ang pagpapadala ng Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kinakailangan malinis si Maria. Yung kasalanan na mamanahin niya ay tawagin na natin ay sinaluna ng Diyos. Dahil siya ang magdadala sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ay simula pa mismo ng paglilihim kay Maria. So, isang bahagi yun na kung saan ay maging pagkakataon ng ating pag-inilan. No? Una, na tayo lahat, hindi nga lang katulad ni Maria, ay nililinis ng Diyos. Nilinis tayo simula sa biyaya ng binyag. Sabi ko nga kahapon, sanang makita natin yung grasya ng pagpapatawad sa mga sakramento, pakinabangan natin, sakramento ng binyag, sakramento ng pag-uumpisa, sakramento ng pagkapahin ng banal na lamis, ang itong misa. Itong misa natin ay nag-aalis ng mga kasalanan. Binyag lang, pero inaalis din yung ating kasalanan. So, kaya naririnig niyo sinasabi ng pare na kahabagan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Medyo binibigyan pa natin na impact kapag tayo nagsisimula doon sa harapan. Yung pagbubuhos natin ng tubig. Kaya tayo ay nagwiwisik ng tubig. Pagkakataon, yan ang kumisan sabi ng iba, kasi gusto natin na winisikan ng tubig pagkatapos ng misa. Eh, sabi ko, hindi o liturgical yan. Bahagi yun. Well, mas liturgical yung pagbabasbas ng tubig doon sa simula bilang bahagi ng rito. Bakit? Kasi nandun yung confiteor natin, yung paghingi natin ng kapatawaran sa harapan ng buong may kapal sa ating mga kasalanan. Kaya ang kalimitan sinasabi ko na alin, na bago tayo magsimba, dapat iniisip natin ano yung mga nagawa natin kasalanan mula nung tayo uling nagsimba at iniaalay natin yung sa Diyos. So, yun po naman ang pahalagahan natin, ang biyaya na pagpapatawad ng mga kasalanan. Kasi hindi na yung pinahayag ni Juan Bautista, ang tinig niya sumisigaw sa ilang, magsisi kayo ang daligdagan sa taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. So, magpasalamat tayo sa biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, katulad ni Maria, bahagi yung na kung saan ay kapag nakita natin na mayroon tayong misyon
na sa buhay sa daigdig na ito, huwag tayong mag-alala. Anong sabi nga ng anghel kay Maria? Huwag kang matakot, Maria. Pagkakataon, mamaya mayroon tayong itatalaga na magre-renew. Pero yun naman ang malawag natin kalimutan kung tayo ay sinusugo ng Diyos sa isang misyon. Huwag tayong mag-alala bakit. Katulad ni Maria, inihanda rin tayo ng Diyos. Inihanda rin tayo ng Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan. Hindi ko tayo isasabak ng Diyos sa isang labanan na hindi niya tayo inihanda. Siguro lang, baka hindi natin alam bakit. Siguro hindi tayo nagdidinay. Pero ang Diyos, hindi tayo isasabak sa isang sitwasyon na hindi niya tayo inihanda. Bahagi mo yun. Mas maigi siguro na sa ating bahagi na alin. Tingnan natin, na makita natin. Kasi sabi nga po natin, lalo-lalo na yung mga pagkilos natin sa daigdig na ito ay mga hakbang lamang, pero saan tayo din na inihanda? At doon sa kanyang kalulatian sa langit. Lahat na yan, sabi nga, for the greater glory of God, para sa dakilang kagandahan ng Diyos. Kaya kung yun ay yung pagkilos may para sa Diyos, huwag kang mag-alala. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na tayo ay hindi lamang gagabayan ng Diyos. Ihanda tayo ng Diyos. Kasi bahagi niya ng kanyang plano. Kaya lang, sabi nga natin, kumisan, hindi natin kasi kumisan alam. Kasi nga hindi tayo nakapagninila, hindi natin kumisan natatagi ng Diyos. Later on, kumisan, tsaka lang natin na-realize. Yung biyaya na ipinagkaloob kay Maria, kung tawagin nga po natin dito alin, ay nauna sa biyaya na ipinagkakaloob ng pagliligtas ni Jesus. Retroactive. Bahagi yun, sapagkat yung pagliligtas ng Diyos ng tungsin ay nagsimula lamang sa kanyang pagsilang, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero tinanggap na kagad ni Maria. Bakit? Sinimula nila kay Jesus. Kaya sa mission natin sa daigdig na ito, kung talagang dinadala natin sa Jesus, huwag tayo matakot. Bahagi ko na kung saan ay makita ko natin. Sapagkat, sabi nga sa banal na kasulatan, yung pagkatakot ay kawalan o kahinaan ng pananalig sa Diyos. Tayo higit natin magtiwala sa Diyos na hindi tayo isusubo ng Diyos na hindi tayo pinaghandaan. Katulad ng ginawa niya kay Maria. Kaya ito yung inulog natin sa harapan ng Panginoong Kapal na nawa sa tulong ng kalisinisang paglilingig kay Maria ay ito rin yung maging bahagi ng ating pagtugon. Pakinabangan natin ang grasya ng paglilinis ng Diyos, lalo-lalo na sakramento ng mga sakramento ng pagpapatawad. At pangalawa, huwag tayong matakot sa pagkatulad ni Maria, with or without our knowledge, ay inihahanda tayo ng ating Diyos.